sa ikasyam na bilateral consultation mechanism ng Pilipinas at China. Pinalutang ng China ang magkatuwang na pamamahala sa sitwasyon sa Ayungin Shoal. Git ng Pilipinas, hindi ito papipigil sa pagprotekta sa mga interes nito. Nakatutok si Joseph Moro. Kasunod ng panghaharas ng China Coast Guard sa mga sundalong Pilipino sa Ayungin Shoal noong June 17 na ikinasugat ng isa sa kanila. Nagpulong dito sa bansa ang mga kinatawan ng China at Pilipinas sa ilalim ng bilateral consultation mechanism. Sabi ng DFA, kapwa sumang-ayon ng dalawang bansa na pababain ang tensyon o mag-de-escalate at humanap ng solusyon na katanggap-tanggap sa parehong panig. Binanggit din ang pangangailangang ibalik ang tiwala at kumpiyansa sa isa't isa at lumikha ng mga kondisyong pabor sa dialogo. Pero idiniin din ni Foreign Affairs Undersecretary Maria Teresa Lazaro sa Vice Foreign Minister ng China na hindi papipigil ang Pilipinas sa pagprotekta ng mga interes, soberanya, sovereign rights at jurisdiction nito sa West Philippine Sea. Pero paghimok ng China sa Pilipinas, hayaan ang magkatuwang na pamamahala sa sitwasyon sa Ayungin Shoal kasama ang China. Kasabayan ng panawagan sa Pilipinas na itigil ang umano'y pang-udyok at pagbalik sa dialogo at konsultasyon. Nililinaw namin sa Chinese Embassy kung anong ibig sabihin nito sa magkatuwang na pamamahala sa sitwasyon pero wala pa silang tugon. Para sa maritime law expert na si Professor J. Batong Bakal, the way they've been using that word is they would prefer that only the two countries be involved in whatever is necessary to manage the disputes, and they do not want the intervention of any third party. And the only problem I see with that is that we have been attempting to do things basically on our own, but China keeps accusing the Philippines of being a puppet of another party. ayon naman sa National Task Force for the West Philippine Sea, hindi mangyayari ang pagsasabi pa ng Pilipinas sa China tuwing may rotation at resupply mission sa BRP Sierra Madre, isang aktibong naval post sa Ayungin Shoal. Siyam na beses na nag-usap ang China at Pilipinas sa ilalim ng Bilateral Consultation Mechanism o BCM. Ang BCM ay binuo noong 2017 para dito pag-usapan ang mga sigulot para hindi na ito lumala. Katunayan na pagkasunduan na rin itong Enero ang de-escalation o pagpapababa ng tensyon, pero halos sunod-sunod pa rin ang mararahas na aksyon ng China. Tulad ng mga pagbomba ng tubig na ikinawasak ng unay sa May 4. At itong ang naudlot na resupply mission nitong Hunyo kung kailan binangga ang bangka ng Pilipinas ng China Coast Guard na armado pa ng mga patalim. The BCM is an ongoing process. For me, it has yet to really prove its effectiveness given that this is what ninth meeting. Ang attitude natin dapat una is mutual respect. They also have to be willing to compromise. Hinintay pa namin ang sagot ng Defense Department at AFP sa magiging latag ng mga RORE mission pagkatapos ng pulong na ito ng Pilipinas at China. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.